Isugralis. KOJC's KOJC Ministries work is in evangelism. Mali pa nga, ewan ko kung hindi parang hindi man lang pinag-isipan 'tong post na 'to. 'Di ba? KOJC Ministries work is in evangelism, which was neglected for a while, is now KOJC's topmost priority and concern. Thank you for your kind understanding. May the Almighty Father bless us all. For KOJC. At ito ay sinabi ni Marlon Acobo, Executive Minister. Alam niyo po, ito, tiklop talaga sila eh. Bakit? Kung makikita naman ninyo, kahit naman may KOJC dyan sa hakbang ng mautog, wala. Hindi talaga sila nagsasucceed sa kanilang mga plano, sa kanilang kagustuhan na mapabagsak ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon nga may rally ng hakbang ng mautog doon sa Liwasang Bonifacio eh. Pinapayagan lang ng mayor ng Maynila. Imagine niyo kung gaano kasama yang mayor ng Maynila ngayon, si Hani Lacuna. Pinapayagan niya na mag-rally ang mga kulto at ipagtanggol ang manyakol na rapist dyan po sa Liwasang Bonifacio. Kahit na yan ay Freedom Park, merong karapatan si Mayor Hani Lacuna na hindi ipapagbigyan niya na mag-rally-rally dyan. Ba't hindi niya pigilan? Bakit? Malaki ba lagay ni Mayor Hani Lacuna kay Mayor Lani Hakulan itong kulto ni Kibulok? Kasi kahit na Freedom Park yan, sa Dumaguete, hindi umubra sa Freedom Park ang hakbang ng mautog. Sa Bulacan, hindi umubra ang hakbang ng mautog. Napakarami po na mga kababayan natin ang umaayaw diyan sa hakbang ng mautog. Pero bakit itong si Hani Lacuna pinapayagan niya? Freedom Park yan. Okay, sige, Freedom Park. Pero ano ba mga pinagsasabi diyan? Ano ba ang sinusuportahan diyan? Kriminal. Sasabihin nila ang KOJC hindi daw na pwedeng makipag-participate sa maisog rallies. Pero tignan nyo mga speaker dyan na pupunta. Mga angkor ng SMNI. Tapos sasabihin ninyo, wala nang kinalaman ng KOJC dyan. Ulul. Lokohin nyo, lelang nyo. Style nyo lang, bulok. Yung mga tao nakasuot lang ng item. Pero ang mangyayari, mga kulto pa rin ni Kibulok yan, hindi lang nagsuot ng puti. Hindi lang nila sinuot yung mga pinapasuot sa kanila pag nagrarally ng hakbang ng mautog. Katarantaduan ninyo. Hakot sila, sabi ng kapatid ng asawa ko, Ate Jean Mirapuentes. Ilan na sila doon? Sabi ni Tito Waldo, baka 30 piraso na sila doon. Mga 35 naman po. Kunwari lang yung kulto ni Kibulok na hindi pupunta. Tama. Quezon City ayaw din sa mautog. 'Di ba Kuya Edward Lachica? Marami pong Freedom Park na hindi po pinapayagan ang hakbang ng mautog. Pero diyan sa Freedom Park sa Maynila, okay lang kay Mayor Hani Lacuna. Baka pro-kulto si Mayor Hani Lacuna. Baka siya, pro-Kibulok siya. Diba? Kasi bakit ka mag-aano diyan? Bakit ka pumayag diyan na mag-ano diyan yan, magpunta diyan yang mga hukbong ng mautog? Grabe yun, yung ano nila na yun. Pero alam niyo, wala na. Nanggugulo lang naman sila talaga. Wala namang wala namang talagang nangyayari. Wala naman talagang kahit ano man lang na yung sabihin na sila'y mananalo. Imposible yun. Hindi mananalo yung mga yan diyan. Malabong manalo yan diyan. Kasi nga po, unang-una, paano mananalo ang grupo ni Kibulok
puro masasamang tao ang taong pinagsasalita niya diyaan. Wala man lang merong kredibilidad at integridad. Ang tawag nga nila diyan, luksang bayan daw. Meron silang mga sinasabi pang luksang bayan diyan, sus mariosep, puro kayo katarantaduhan. Hindi niyo nga kayang, pabagsakin si PBBM, eh. Hindi niyo kaya kasi wala kayong lakas. Paano kayo magkakaroon ng lakas, ang inyong mga pinagtatanggol puro kriminal, 'di ba? O nasaan na si Rocue na pagkatapang-tapang, na sinasabi niyang, si PBBM, mapapabagsak na, nasaan na? Rocue, nagtatago na. Saka tingin ko talagang titiklop talaga dito si Kibuloc. Talagang titiklop kasi hirap sila diyaan, eh. Mahirapan talaga sila diyaan sa ginagawa nila kasi expose na expose ang kanilang mga katarantaduhan. Saka isa pa, kita niyo, panahon ng ating, Pangulong Bongbong Marcos, eto po, pakita ko sa inyo, panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, high profile arrest in September 2024. Kita niyo si Alice Go nahuli, si Kibuloc nahuli, si Joel Reyes, former Palawan Governor nahuli, si Alan De Castro yung suspect sa pagkawala nitong, konterista, ah, etong si Catherine Camilon o si Christopher, Lau, tauhan ni Digong, sangkot sa Parmali, nahuli. Si Yang Jianxin o eto nga si Tony Yang, o kita niyo, nahuli. 'Di ba? Kaya talagang tiklop talaga mga Kibulok dito ngayon. Grabe talaga ang, pagkatiklop nila diyan. Kasi nga po etong si Kibulok, nahalata niya na, "Putya hindi na tayo umuubra, tiklop na tayo." Lalo silang matitiklop. Bakit, Ate Grace, Insan Grace Pablo, shoutout, hello po. Eto lalo silang matitiklop diyaan dahil po dito sa pahayag na ito, nitong General Torre. Panoorin po natin. Tiklop talaga sila dito kaya General Torre ngayon. Lalo silang matitiklop dito. Lalo silang, magkakandaletse-letse buhay nila. Ah, Eto na talaga yon yung panahon ng pagbagsak ni Kibuloc. Eto na talaga yung, pagiging kumbaga yung, hustisya talaga makakamtan na po ng mga binaboy ni Kibuloc saka ni Digong. Para sa ngayon sir, nadagdagan din po ba yung mga biktima naman na lumalapit sa inyo? Kasi yung nakaraan, yung sa krame na 4 or 5 na mga naglahad sila na mula bata pa lang sila, nakaranas sila ng mga pang-aabuso. Diyan din po ba sa Davao Police may mga lumapit na rin po or nadagdagan pa po ba? Yes po. In the next few days, pagbalik ng ditong coming week na to, makikita nyo, may ipafile ulit kami ng panibagong mga kaso at baka may mga rescue operations din kami gagawin. So, antayin na lang. Dahil talaga namang kami nga nagpapasalamat nga rin sa mga interviews na ganito, na katulad nito, at kami nabibigyan din ng pagkakataon na mailahad sa ating mga kababayan, especially sa mga posibleng mga naging biktima in the past or currently ay biktima pa rin dahil ang kanilang mga kamag-anak ay nandyan sa loob ng KOJC. So, ayan, kita nyo, marami pong nagrereklamo kay, Kibuloc talaga. Sa Kuragi, salamat, yes, ako yung kausap ni Tol Chris Ulo. Salamat sa mga pumupunta po dito dahil, sa tawagan namin tumawag sa akin si Chris Ulo nung naka-live siya. Maraming salamat po. Kaya pag narinig nila ito na nakikita nila na the government had already taken custody of Mr. Kibuloy and his nakikita nila na ang kanyang mga taga-sunod ay on the run na rin. Kaya nga hindi sila mga pag-rally-rally ng ganun-ganun na lang dahil talaga namang nauubos na ang tao nila.
nagkakaroon sila ng lakas na loob na lumapit na uli sa mga pulis, sa otoridad dito sa Davao City para magreklamo. Apo. Sir, kamusta naman yung mayroon bang inilatag din na siguro initial preparation ng Davao Police just in case na, kasi diba yung kampo ni Kibuloy hinihiling na siya ay ma-hospital arrest dyan na lang sa Davao? Nasa kuha na po yan. Nasa korte na po yan at kami naman ay re-respetuhin namin whatever the decision of the court is. So initially, wala pa naman ang ganyang order. Wala pa naman ang order na ganyan na naging favorable sa kanila yung ginawa ng korte. At nandun pa rin naman siya sa Camp Crame. Pero pag yan ay if ever na iutos ng korte, re-respetuhin natin yan at we'll prepare and act accordingly. Sir, balikan ko lang po itong Angels of Death. Ang sabi po ng abogado po ni Kibuloy ay prayer warriors lamang po itong Angels of Death. Ano lang pong masasabi niyo po dito? Natural po yan na sasabihin ng abogado niya yan because obligasyon ng abogado yan. That's his role. That is the role that he has to play because he should be championing the cause of his client. So, yun ang opinion niya. Wala namang problema sa amin yan. Ang sa amin lang dyan, may contrary kami ng position dyan. And then sir, doon sa iba pa pong complainant, although hindi po natin nga masasabi kung ano pa yung mga reklamo nila exactly, pero baka po makapagbigay kayo ng kahit konting information kung ano po yung nature ng kanilang complaint? Pareho rin po ng mga complaint ng ibang mga naging biktima. Mga minor de edad na nahiwalay sa pamilya, na gusto nang bumalik sa fold ng pamilya pero hindi makaalis-alis dahil pinipigilan nga ng mga tao ng mga elders ng KOJC, may mga pagmamaltrato, may mga ganun ho. So, iba-iba ho yan eh. And really, that's the reason why na ang amlak nga natin. May iba pa nga, may isang magko-complain yung gusto nilang bawiin ang kanilang mga ari-arian na supposedly ay hiniram lang pagkatapos yung pala ay tinuring na ni Kibuloy na kanya. So, kaya nga may mga, di ba, may proceedings na rin, finreeze na ng AMLAC ang kanyang mga real estate at saka 8 billion worth of kanyang property, bank accounts, ang chop ng isang aeroplano niya, isang helicopter niya, na finreeze na ng AMLAC ng Anti-Money Laundering Council dahil ang paniniwala nga, ang suspicion niya na ngayon ay pinapatayo na korte na kaso sa Court of Appeals is proceeds nga galing sa illegal na mga gawain. So, nagpo-forfeiture proceedings na rin para eventually makakumpiska ang kanyang mga properties na yan. So, mga ganyan ang mga reklamo from personal to organizational. May ganun pala, sir. Kinuha yung property nila. Inangkin na. Anong klaseng property po ito, sir? Lupa? Maraming mga ganyan. May mga negosyante pa na buong negosyo binigay na kay Kibuloy, hiniram lang ni Kibuloy supposedly. Tapos ang lumalabas tinuring ngayon ng mga tithes yun na mga abuloy. So ginagamit na sasakyan, lupa, donation supposedly, tapos pera. Marami po. In the next coming days, malalaman po natin ang lahat ng mga detalye niya pag may isampanan natin sa korte. Ang lala pala kung pati negosyo inangkin na lang bigla. Sir, kumusta naman po yung magsasampa kayo ng kaso, tama po ba, doon sa mga nagkanlong o nagtago po kay Kibuloy? Ano naman pong update dyan? Yes po. Pina-finalize na natin. At we are working closely with the prosecution service para malakas at airtight ang kasong ipa-file natin sa mga to. And isa nga, sir, sa mga komplikasyon, no, yung ilang mga complainants natin, yung magulang nila na very close pa sa KOJC, kaya Pastor Apollo Kibuloy. So paano po yung dynamics niyan? Paano nyo wino-work out, sir, itong sitwasyon na ito? Kung hindi ba natatakot yung mga complainants natin kasi nga yung mga magulang nila o yung kaanak nila ay hindi nila kakampi? Opo, talagang may ganun nangyayari dahil naawa nga, yun nga na-challenge sa atin, na naawa tayo na this is a very, medyo rare ang case na to. At hindi naman, unique naman talaga si Kibuloy. Talagang hindi naman yan masabing common tambikan hari. So, marami tayong mga
extra steps na ginagawa para proteksyonan ang mga complainants at ang kanilang mga kaanak. Lalo na sa ngayon, medyo nare-realize na nila na talagang marami sa kanila, kung baga, nabudol talaga na naloko. And they're coming now to realize na ito na nga, pwede na magsalita, pwede nang tumaklas dito sa injustice na kanilang naranasan, they can now make redresses. So, sa amin naman, the PNP provides them with the help and the support, and most especially the security that they need para to keep them going in looking for justice and redress sa mga ginawa sa kanilang Kibuloy. Sir, pahabol lang siguro na tanong, no, sa side naman ng mga, kasi nung kasagsagan po ng mga operations ninyo, nakita din naman po natin na may ilang mga mamamahayag na nakaranas po ng harassment sa mga miyembro po ng KOJC. May mga nag-file na po ba ng formal complaint dyan sa Davao Police tungkol po doon? I believe na they're planning to do so kasi marami sa kanila ang nakapagpa-blatter na. Nagpa-blatter talaga sila during the course of immediately after or just right after na sila ay nakaranas nga ng panghaharas, ng pang-upat at yung mga pinagagawa ng KOJC. Isang pa ng kaso, meron na mga isinapang kaso. Naisang pa na talaga. Hindi lang po dito sa case ng August 24, kundi doon sa June 10 na unang attempt ng PNP and the other agencies na i-file i-serve ang warrant ni Apollo Kibuloy. So, may mga sinampanaw sila. Marami yung kasong isasampa rin na ina-expect natin. At meron pa nga, may mga opisyal nga ng Davao City LGU na witness pa nila na supposedly ay kakampi ng gobyerno. Pero sa ngayon ay may mga nakahanda rin tayong mga kaso na hindi niyo pa naririnig. Pero may mga kakasuhan pa kaming additional ng obstruction of justice. Nakita namin after ng evaluation ng ating mga abogado na talagang non-cooperation and indispensable participation sa kanilang mga pinagagawang illegal sa pagtanlong kay Kibuloy at sa pag-commit ng sedition and inciting to sedition. Sir, paano na... ayun. Katulad nun, sedition saka obstruction of justice ang ikakaso. Sigurado ko may mga vlogger po dyan na makakasuhan. Ayon po sa bubwit natin, sa isang tropa natin, na meron pong kumbaga mga nakausap na mga nakausap na nasa, sabihin na lang natin, nasa gobyerno. Ang mga makakasuhan daw po diyan, vlogger. Yung mga taga Maynila na pumunta ng Davao City, kakasuhan daw po. Unang-una na po yung malaki katawan na ampaw. Nako, makakasuhan. Na lang natin i-assure ang nagiging aktibo din po yung ating mga otoridad. Yung assurance lang po, sir, sa publiko. Hindi po natin titigilan to na tututukan ng kasong to until na makumit natin ang ends ng justice. Kasi on my part, personally, I'm really committed to this. Dahil sabi ko nga sa mga boss ko na kung ang kasong to ay iba-iba lamang at personal na away ng mga malalaking personalidad, baka hindi pa ganun katindi ang ating tutok na gagawin. Sapagkat nag-uuntog ang mga personalidad dyan Bahala silang maghanap ng redress sa proper authorities, especially sa courts, ng kanilang mga supposedly ay mga kasalanan ginawa sa kanila ng kanilang mga kalaban. Pero dito sa kasong to, hindi namin ito mabibitawan ng basta-basta lamang. Ako personally. Bakit? Kasi ang mga biktima dito ay mga kabataan na walang kalaban-laban sa isang higante. So, we really would like to assure the public na sisiguruhin natin na matulungan at mabigyan ng redress, ng hustisya, ang mga minor de edad, ng mga batang babae na naging biktima ng mga to, ng mga tao ni Kibuloy at ni Kibuloy mismo. At pagkatapos, doon naman sa mga naglalabasan, na mga pamilya, na mga sinira ang hanap buhay ni Kibuloy sa gamit ang panlilingan niya at matatamis na mga salita at dila, ayun, patuloy natin ding
tutulungan at sisiguraduhin natin na ang mga to ay makahanap ng kanilang hinahanap na hustisya. Okay. Mga kaserbisyo, Talagang ito si General Torre, hindi talaga titigilan niyang si Kibulok at ang SMNI. Maraming kakasuhan. Kasuhan niya si General Torre, pero sigurado ko na mababasura lahat yung kaso na yan. Pero etong si Kibulok, mabubulok sa kulungan talaga dahil kailangan niya po talagang magbayad sa kanyang mga kasalanan. Okay, Ate Ganda ng Japan, shoutout po. Sumuko sa sarap, hello. Chooks, shoutout sa'yo. RJDF, hello po, magandang hapon. Sergio Predo, sa panahon ng dating administrasyon, hayagan talagang sinasabi mismo ng namumuno ang pag-utos ng paggurgur. Sa pamumuno niya, hindi labag sa batas ang paggurgur para sa sarili nilang agenda. Ate Baby sa Landanan, thank you, Makmak. Malaking bagay itong ginagawa nyo. Dagdag kaalaman, lalo na't nalalapit na naman ang eleksyon. Keep it up po. Mabuhay po kayo. Salamat po. Ayan, Ate Jean Mirapuente, shoutout LBK Sakuragi, Julie Hakang, Reynaldo Obaldo, Kuya Edward La Vega, hello po. Ate Insan Grace Pablo Vlog, hello po. Ayan, sana maka-like naman po kayo, like naman tayo sa inyo pong mga cellphone diyan, i-click nyo lang po yung like button. Maraming salamat po sa magla-like. Ito katibayan lamang to talagang si Kibulok, tiklop, tiklop talaga. Bakit? Biruin nyo, wala nang kawala to. Pati yung Angels of Death niya, di ba? Kita nyo? Mga tukoy na kung sino tong mga Angels of Death niya. Paano pa ngayon lalo yan si Kibulok makakaporma? Di wala na. Talagang ano na to, talagang bulok sa ng kulungan. KOJC po. Well, ito po yung na-mention ng mga witnesses complainant na mga allegedly ay mga tauhan ni Kibuloy na ginagamit niya para i-coerce na sumunod sa kanyang mga kagustuhan ng mga taong gusto niyang pasunurin, na mga umaayaw na mga nagre-refuse na mag-comply sa kanyang mga kagustuhan. And ang huling balita po yata, sir, merong isang sumuko sa PNP na member po di umano ng Angels of Death. Ano po ang impormasyon nyo tungkol po dito? Well, the most that we can confirm right now ay may hawak kaming mga witnesses na mga at ang isa nga doon ay sinasabing dati siyang miyembro ng Angels of Death. Pero hanggang ngayon, i-evaluate namin ang kanyang information na binibigay para malaman naman namin kung totoo nga talaga or baka naman ay naniniraon din sa tao. Pero meron na kaming hawak na isa na nagsasabi at maraming mga witnesses, complainants na nagsasabi rin na may itong mga tao ito ay hindi lang figure of speech kundi talagang totoong grupo at totoong mga tao. Sir, itong isang hawak po ng PNP ay sumuko ba o hinuli nyo? Let me just state it na hawak namin siya kung paano siya sa kamay namin ay kina-classify na muna namin para hindi naman malaman kung hindi naman masyadong masunog kaagad yung tao. Kapagkat gusto naming ma-maximize ang information na kanyang dala-dala. Pero may we know, sir, kahit initial lang, kung ano yung nasabi na niya sa inyo? Well, initially, may mga confirmations na magandang leads na pwede naming mapagsimulan. Like mga past activities at saka yung identities na ibang mga personalities pa. Okay. Sir, parang ngayon lang lumutang itong Angels of Death na ito, kahit na ang tagal na po ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya may mga nagdududa na baka gawa-gawa lamang po ito ng mga otoridad. Ano pong masasabi nyo lang po doon? Well, nakita nyo naman na talagang ang influensya ng tao ay grabe. Diba? Hindi naman basta-basta na kaya tingnan nyo, marami kami kinakasuhan ngayon sa mga obstruction of justice, sa mga kilalang mga tao, ang mga nadadamay, pati yung mga dahil sa pagkanlong sa kanya. At meron ding mga kinakasuhan din kami ng mga sedition, inciting to sedition, dahil nga nung second day pa lang ng pag-attend namin sa paghanap sa kanya, talagang isinarado nila yung highway at nag-rally. You know what I mean? Na talagang maraming takot sa kanya. Ngayon, dahil nakakita ng mga tao na andito ng gobyerno on top of the situation, ay nagbabago na rin ang attitude ng mga tao. Marami na rin lumalabas sa complainant at maraming mga detalye sa kanyang iba pang mga gawain
ang ating na didiskubre. Because remember na ang tao na to hindi lang naman wanted sa Pilipinas eh. Wanted din ito sa US. Kaya talagang malaki ang clout nito at ang influensya niya dati ay medyo malaki talaga at maraming natatakot sa kanya. Opo, oo nga sir, pagbati po sa inyo po, sa tropa dyan, sa inyo pong hard work dito nga po sa paghanap kay Kibuloy. Sir, yung Angels of Death ba, meron din tayong information kung may pinatay na sila? Involved ba sila sa pagpatay? Kasama yan sa aming ina-exploit niyan at nire-revisit ng mga insidente. Kasi di ba may mga report and I'm sure that lumabas na rin sa inyo yan na may mga insidente dati na pagpatay ng isang lumad leader na pinagdududahan na may kinalaman sa kay Kibuloy. Whether he is directly involved or his people are involved, ay yun nga ang subject ng cold case investigation namin. Sa ngayon, sir, may mga tropa pa rin po ba ng Davao Police doon sa paligid ng KOJC compound given na andito na tayo sa part na yung mga Angels of Death naman yung iniimbestigahan o hinahanap natin? Well, gaya ng dati, before, during and after nung paghahanap kay Kibuloy, ay talaga namang nadadaanan at nagiging part ng patrol operation ng Davao City Police at ng Region 11 Police ang KOJC. Kasi katabi ng airport yan eh. So, andun ang mga tao natin, not only for KOJC, but also for the airport, for the hotels around it, for the restaurants around it, and for the other establishments around it. Highway kasi yan eh. Kaya hindi talaga maiwasan na ang mga pulis natin ay nandyan lang sa paligid ng pasilidad na yan. May mga nabanggit po bang dating opisyal o mga opisyal itong hawak po natin na di umano'y dating miyembro ng tinaguriang Angels of Death tungkol po dun sa mga nabanggit ng iba pa mga past activities na nag-confirm po doon sa mga initial reports natin? Well, pardon me, please allow me to just keep yes, it as simple as possible na ang taong ito ay hawak namin at ongoing pa ang ating exploitation ng mga information na ibinibigay niya. So kung ano man ang mga revelations niya ay gagamitin natin sa ating future operations at sana ay maintindihan niyo na hindi na muna namin siguro papangalanan dahil ayaw naman namin na lalabas niya para kaming mga marites lang at walang nagsasalita ng walang basihan. Galing talaga niya, no? Ni General Torre, no? Galing talaga. Ano to talaga, hindi to pangkaraniwan, super cup talaga to. Napakatindi ng ginagawa niya para po maipakita sa ating mga Pilipino, sa kanyang mga kababayan na pantay-pantay ang pagtingin ng batas sa kahit sino. 'Di ba? Kita nyo, ito si Kibulok, napakamakapangyarihan na nito, napaka-impluwensya, pero 'di ba? Hindi nangimi si General Torre na ito ay ihatid ang hustisya sa kanyang mga biktima. O wag niyo na po iboto mga salot sa lipunan para magkaroon ng chance umunlad ang ating bayan. Eventually makapag-retire din sa Pinas. Prayfully, let's just support the government at magkaisa na. Karen K. Kelly. Okay, Josephine Castor, gawa-gawa lang nila yan kasi pahiya sila, walang ebidensya. Okay. Naku, naniniwala ako naman kay Torre, pinanindigan ang kasinungalingan kasi sanay sa kriminal si Torre. Okay. Josephine Castor, nasaan ba ngayon si Kibulok? Tanong ko lang sa'yo. Nasa kulungan, nabubulok, di ba? Mas maniniwala ako dito kay Torre kaysa sa inyo. Nasaan ba si Kibulok? Nandun, sa kulungan, nabubulok, nagjajakol. From Son of God, biglang naging Pastor Jakol. Okay. Sumuko sa sarap sa dami ng witness na nagsasabi, sure totoo yan, high profile yan si Kibs, malamang may private army yan, kahilig pa naman sa baril. Tama po. Hindi yan kwento-kwento lamang. Totoo yan. Ako, mahirap na lang magsalita, pero meron na po ako nakausap na nagpapatotoo niyan. Okay, Kuya Pogi, Paps, di mababakante ang toratot niya ng lifetime. Baka kumuha pa ng chicks yan, matindi na talaga yan. Yun nga, magiging Pastor Jakol na lang. Kuya Marvin, wala na habang buhay na talaga pagkakakulong ni Kibulok. Pag namatay na siya, baka saka pa lang siya makakalabas ng kulungan.
Kuya Cristobal Cuartero, Dadang Bakulaw, J. Gorilla kasama kaya sa kakasuhan? May nakausap ako kagabi eh. Sabi kasama daw. Malalaman natin 'yan sa mga darating na araw. Fake son of God nakakulong, 'di ba? Mas maniniwala ako na Ninita umalis dito kay General Torre. Kaysa naman doon sa mga nagsasabi na inosente si Kibulok pero nasan ba ngayon? Nakakulong. Bulok sa kulungan at nagjajakol. Alam niyo ba, kaya pala gustong kaya pala gusto pala ni Kibulok na magpa-hospital arrest. Kasi pag nagpa-hospital arrest siya, makakatira pa rin siya ng kanyang pastoral. Tapos kapag nagpa-house arrest siya, huhukayan ng tunnel yung ilalim ng bahay para makapasok yung pastoral at makapagbulog siya. Diba? Nabuhay naman ang Maisog Broma. KOJC lang talagang nagpaparami sa Maisog rally na yan. Tama, Kuya Demer Benitez. Karen K. Kelly, Ann Pato Mabol na maraming Pilipino na sumusuporta na gumawa ng karumal-dumal sa mga batang kababaihan. Hindi ko sila maintindihan. Dahil ba hindi nangyari sa kanila? Baka po, Ate Karen K. Kelly. Ninita Umali, pagtatanggol pa din nila ang rapist na isang kulto. Tama po. Okay, Kuya Tiburcio, nood lagi live mo, Boss Mac, kahit nasa work. Salamat po. Mamaya, babalik po ako ng live ha. Ako po'y magpapaalam na sa inyo muna ngayon. Mamaya po, babalik po ako ng live. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po ha. Thank you po sa inyo. Tiklop ang KOJC kay General Torre. Yun ang malaking katotohanan. Salamat po. Bye-bye po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Kuya Demer Benitez, binlock ako nung gagong vlogger. Dami kong comment sa kanila eh. Kuya Marvin Berel de Dios at Nay Merlita, salamat. Josie Montesa, and appointed of the Sun,